Malinaw na master ng martial arts ang matandang ito, ngunit nagkukunwaring pulubi na gumagala sa kabisera para manghingi ng pagkain. Hindi inaasahang kara-rating lang sa gate ng lungsod. Nakamit ang posisyon ng goalkeeper. Isang beses lang kumurap ang matanda, madaling lutesin. Iyon ang buong labanan, ang iyong lakas. Natatakot ang ibang mga manlalaro. Dumating na si Dakvo. Dumating na siya. Malaki talaga ang laban na ito. Pagkasabi niyo ay pumasok ang matanda sa lungsod. Mahina kong pumasok sa gate ang matanda. Siya ba ang bumisag sa pormasayon mo, kapatid ko? Ano ang gusto niyang gawin? Walang makakapigil nito. Mabilis na humingi ng solusyon ng tulala sa tabi niya. Pero alam ng nakababatang kapatid kung gaano kalakas si Dakvo. Kaya naman tahimik lang siyang umiling. Dakvo ay isang master ng Thailanto. Siya ang pinakamakapangyarihang tao doon. Pero napaka-humble. Isang titik lang ng manggas mo. Nagawa niyang patumbahin ng mga kaaway daan-daang metro ang layo. At iyon lang ang dulo ng iceberg ng kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito ay dumating siya sa kabisera ng hari, ay upang mahanap ang kahalili. Ngunit siya ay nasa kabisera ng imperial. Naghahanap ng isang buwan ngunit hindi pa rin makahanap ng angkop na kahalili. Sa araw na iyon ay ginugol ng matanda ang lahat ng kanyang huling barya. Bumili ng isang mangkok ng steamed bun na walang karne sa gilid ng kalsada. Nang uupo na sana siya sa gilid ng kalsada para sarap sa pagkain. 2 tao ang tumakbo at nagtapon ng pagkain sa lupa. Nang malapit nang magtagoy ang matanda sa kahabag-habag na mundo, biglang may mabait na babae. Dumating ang gabi, bigyan mo siya ng sopas. Matapos magising ng 3 segundo, mabilis na kinuha ng matanda ang mangkok ng sopas gamit ang 2 kamay. Nakatingin sa likod ng babaeng papaalis. Parang nakita ng matanda sa likod ng dalaga. Lumitaw ang isang sinag ng liwanag na hindi pa niya nakita. Ito ang mahiwagang tagapagmana na iyong hinahanap. Kaya sinundan ng matanda ang dalaga. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nadiskubre ng napakatalinong dalaga ang matanda. Sumuko siya, sinundan ng matanda ang dalaga hanggang sa pintuan. Girl, naniniwala ka ba sa destiny? Sinundan mo ba ako? Naniniwala ka ba sa destiny? Pagtingin sa kakaibang matanda, ngumiti lang ang dalaga. Saka agad tumalikod at tumakbo papasok ng bahay. Tanging ang matanda na lang ang naiwan na nakatayong mag-isa sa harap ng pinto. Nang makita niya yon ay napangiti na lamang siya, saka sumandal sa bench sa tabi ng pinto. Manatili sa magdamag, ngunit ang taglamig ay napakalamig. Malamig at maangin sa labas. Ang mabait na babae ay takot na mamatay ang matanda. Kumuha lang ng kumot at takpan ang matanda. Ang taglamig na ito ay mas malamig kaysa karaniwan. Huwag kang sipon, iwan mo girl. Iyan ay salamat sa isang mangkok ng mainit na sopas ngayong taglamig. Agad na nagpainit sa puso ng matanda. Tama iyan. Taglamig na. Talagang mas malamig kaysa sa kanluran. Kapag sumapit ang gabi, lumalamig ito. Batang babae talaga. Hindi makayanan ng tingin ng matanda na natutulog sa labas. Kaya pinapasok ko siya. Pagkatapos ay inihanda ng dalaga ang malaking mesa. Maging mainit na kumot para sa matanda. Dito ka matulog. Salamat dahil hinayaan mo akong manatili. Gusto niyang matulog. Kinabukasan ng mahimbing pa ang tulog ng matanda. Lumabas ang dalaga para bumili ng pagkain at bumalik. Pagkatapos ay maingat na tulungan ng matanda na itupi ang kumot. Pagkatapos ay ihanda ang iyong sarili at ang matanda. Isang mangkok ng steaming noodles para sa bawat tao. Pagkatapos kumain ng noodles, abala ang dalaga. Nagpapatuyo ng mga gulay at nagpapatuyo ng damit sa bakuran. Tingnan mo itong babaeng abala. Iniisip ng matandang kagandahan. Walang iba sa mundong ito. Nakita ang batang babae na kumukuha ng tubig sa balon. Nagmamadaling tumulong ang matanda, kaya lang tumira ang matanda sa bahay ng dalaga. Nang mamitas ang dalaga ng leeks at inalok na kumuha ng kanyang tubig. Paminsan-minsan ay sasabihin niya sa kanya ang ilang filosofiya ng buhay. Ang mga tao ay minsan hindi kasing husay ng mga hayop. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga hayop ay lahi. Naghahanap ka ba ng asawa para magkaanak? Natigilan ng matanda sa tanong ng dalaga. Nagmamadaling paliwanag. Gusto ko lang maghanap ng apprentice na magmamana sa akin. Gusto mo ba akong maging apprentice? O gusto mo tulungan kitang maghanap ng apprentice? Gusto kitang maging anak? Napatulala ang dalaga nang marinig ito. Hindi inaasahan ng matanda na ganito ang sasabihin niya. Gusto kong maging apprentice ko. Matapos makinig ay sinulyapan siya ng dalaga. Makikitang hindi siya masyadong interesado rito. Gusto lang niyang mamuhay ng tahimik na ganito. Pero halatang ayaw pa ring sumuko ng matanda. Sa mga susunod na araw, palaging magiging abala ang dalaga. Palaging maagap ang matanda sa pagtulong sa kanya. Muling ibinalita ng matanda ang paksa ngayon. Naniniwala ka ba sa destiny? Naniniwala ako na ang lahat ay nakatakdang makatagpo ng ilang tao. Tapos yung matanda at yung babae, nagtatapat ng maraming pilosopiya sa buhay.
Pero sa tuwing nakikinig lang ang dalaga at hindi umiimik, sa mga sumunod na araw, Hoy Lolo at Lolo minsan umiinom ng alak, pagkatapos ay pag-usapan ng tungkol sa buhay. Unti-unting masayang nakikipagkwentuhan ng dalaga sa matanda. Ngayon siya ay nagpasya na bigyan siya ng pagkakataon. Di sabihin mo sa akin, ano sa tingin mo ang matututunan ko? Salamang ka. Kaya nung natuto ako ng magic, posible bang kumita ng maraming pera? Siguro. Kaya posible bang talunin siya? Maaari at maaaring hindi. Bagamat nararamdaman ng dalaga ang matanda, buong araw na walang pasok para magturo ng propesyon. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali na magkakilala, sa tingin niya ay hindi masamang tao ang matanda, kaya handang pumayag na maging alagad niya. Ngunit bago siya nagsimulang mag-aral ng mahika, muli na namang binubuli ng isang malakas na save. Ang lalaking ito ay anak ng pinakamayamang tao sa susunod na nayon. Palagi niyang pinagdanasaan ng batang babae. Ngayon siya ay dumating sa pinto sinusubukang pilitin siya sa kwarto. Tumingin lang sa babae at ngumiti ng may pagnanasa. Tumalon siya sa ibabaw ng dalaga. Pagsaksi sa matandang nagprotekta sa akin. Sa puntong ito, tanggap na talaga ng dalaga ang amo na ito. Salamat guro. Huwag matakot, alagad. Walang maglalakas loob na mangbuli sa akin. Dahil ayokong mabuli ang mga alagad ko sa hinaharap, nagpa siya ang matanda kinabukasan. Turuan ng kanyang western magic. Pagkatapos ay tinuruan ng matanda ang dalaga. Ang lihim na pamamaraan ng western magic. Sinabi rin niya na gusto niyang hakbang-hakbang. Alamin ang magic ng western magic, kahit na ang pinakanaliwanagan na tagapagdala ng liwanag. Tumagal din ito ng 10 taon. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng matanda ay, magsabi lang ng isang trick, tapos yung babaeng nasa harap ko, nakuha ang mahiwagang western magic. Tingnan ang liwanag na nagmumula sa mga daliri ng dalaga. Noon lang niya napagtanto ang tunay na pagkatao ng dalaga. Akala niya ay nakahanap na siya ng isang natatanging alagad. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng ganito kagaling na alagad. Ito ang kapalit na pinangarap ng matanda. Isang walang hanggang liwanag, mabuhay magpakailanman.